Sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano, hilingin po natin sa Panginoon ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin po Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit katulad ni Leoncia, Teresita, Sister Terry, kalusugan ni Sister Eva, Alona, Amario, Lerma, Josephine, Chris Aquino, Cherry, Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo namang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda na Israel, bakit kaya pinapabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan. At sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phineas. Ang mga Israelitay napasigaw sa tuwa ng idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nila na sa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos na kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo ay makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos nagpahirap sa mga Ehepsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo. Tulad ng pag-aalipin natin sa kanila, lumaban tayo.
Muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita. At nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phineas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayoy iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig, hukbo nami binaya, ya at hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas, lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami niinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pakublihan, huwag magtago sa amin, ang pangamba na mihirap ay huwag mong lilimutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling niyo ako. Nahabag si Jesus at tinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mo sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuo at doon pinagsasatya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang big time, matinding pagkatalo ng mga Israelita sa mga Filisteo. Nalagasan sila ng 30,000 foot soldiers, bukod pa sa nakaraang 40,000 sa una-unang paghaharap nila. 70,000 sa kabuuan ang nalagas sa kanila. Isipin po ninyo,
Nakabababa ng moral ito. At ito ay sa kabila ng kasama nila ang Ark of the Covenant sa pakikipaglaban. Ang Kaba ng Tipan. Ang Kaba ng Tipan po ay naglalaman ng jar of manna. Yung manna, yung mga flakes na galing ng langit para makakain ang mga Israelita sa disyerto. Natatandaan po ninyo? Nandyan din yung tungkod ni Aaron na umusbong, nagkaroon ng dahon. Nandyan din ang piraso ng tableta kung saan naisulat ang 10 kautusan. Sa makatuwid, the Ark of the Covenant symbolizes God's presence, power, providence sa kanyang piniling bayan. Wala pa dito si Jesus, ha? Hindi pa nagkakatawang taong Diyos na si Jesus, ha? Kaya malaking bagay sa mga Israelita during those times, ang Ark of the Covenant. Walang mali sa Ark of the Covenant. In fact, ang Diyos ang nag-instruct sa kanila na gawin yan. Pati yung design, galing sa Diyos. At may mga pagkakataon din na sinama nila talaga ang Ark of the Covenant sa laban ng mga ninuno nila at nanalo yung mga ninuno nila. But not this time. Ang tanong, what went wrong? Yung matinding pagkatalo ng mga Israelita sa mga Philistines, bagamat kasama nila ang Ark of the Covenant, ay major statement from God. Hindi natutuwa sa kanila ang Diyos. Meron silang maling ginagawa. Hindi naman tayo kasi kukonsintihin ng Diyos sa mali nating ginagawa. At ito ang makikita natin sa nangyari sa mga Israelita. Ano yung mali nilang ginawa? Matindi rin sigurado ito. Kasi matindi yung naging leksyon para sa kanila. Well, unang-una, yung pagiging makasalanan nila. Sa katunayan, yung dalawa sa mga nagbuhat ng Ark of the Covenant, sina Ofni at Phinehas, numero 1, nangungunang korap at immoral. Mga pari pa yan. At mga anak din ng pari na si Eli. And Eli, for his part, failed to discipline his sons. So sila'y namumuhay sa matinding kasalanan. Bukod pa dito, they thought, based on their actions and decisions, that they could manipulate God into fighting with them and for them, basta gusto nila. Na para bang, Lord, lika dito. Regardless ng buhay nila, samahan mo kami sa laban. Alam naman nila na ayaw ng Diyos. And God turns away His face from sinners, especially sa mga persistent na mga makasalanan. So ano ito? The moment na kailangan nila, inuutusan nila ang Diyos, halika, samahan mo kami sa laban. Pagkatapos, sige, malis ka na. Parang ganun lang. Ang attitude nila. Parang ang kinahon talaga nila, literally ang Diyos, dyan sa Kaba ng Tipan na yan eh. Na para bang, dadalhin lang kita, oh God, kung saan kita gustong dalhin. At pag hindi na kita kailangan, iiwanan na lang din kita. Lucky charm, kumbaga. Agimat, anting-anting, kumbaga. Lumalagay na mas pinahalagahan na nila ito kesa sa relasyon nila sa Diyos. Na kahit na makasalanan sila, okay lang. Basta we have the Ark of the Covenant. So lumalagay na kinahon talaga nila ang Diyos diyan at hindi pinanahan sa kanilang puso't kalooban.
Sa tingin ba ninyo, matutuwa ang Diyos dyan? Nakagugulat nga po sapagkat nang binubuhat na yan, nagsigawan ng mga Israelita. Nag-cheer sila. Sa lakas at sa dami nilang mag-cheer, it shook the ground. Umalingaw-ngaw. Ang sabi sa ating unang pagbasa, sa lakas, narinig ng mga Philistines, ng mga Filisteo, at natakot ang mga Filisteo. Kasi inisip nila, mukhang kakampi na talaga nila ang Diyos nila. Patay na tayo. Pero natalo pa rin sila. So hindi pala sapat yung nagtitipong napakarami at sumisigaw ng Amen, praise the Lord, Viva! Depende pa rin sa buhay talaga. Ito yung isa sa mga sinasagot ko kapag tinatanong ako tungkol sa debosyon sa mahal na poong Nazareno. At sa iba pang mga debosyon, walang mali sa debosyon. Walang mali sa mahal na poong Nazareno. Pero kung paanong natutuwa tayo na maraming sumali ngayon, and in the history, ito ang pinakamahabang translasyon. Ang tanong, natutuwa rin kaya ang Panginoon? Don't get it wrong. Sigurado ako, as regards buhay ng Kristiyano, buhay ng tao, sigurado ako, maraming mas naging mabuting tao dahil sa translasyon, dahil sa debosyong ito. Mas maraming mas sumampalataya sa Diyos, mas maraming mas naging mabuting tao, matulungin sa kapwa-tao, naging makatarungan, naging responsable sa kanilang pamilya, etc. Sigurado ako marami. Pero hindi rin naman ako sigurado kung gaano kadami. Hindi rin naman ako sigurado kung lahat ng sumali sa translasyon ay nagsisimba talaga tuwing linggo, ay nagdarasal talaga araw-araw, at ang bunga nito ay nakikita sa kanilang buhay. Hindi rin naman din ako sigurado na lahat ng asawa na sumali dito ay faithful sa kanilang kabiyak, na lahat ng mga magulang na sumali sa translasyon ay mabuting modelo sa kanilang mga anak, na lahat ng mga anak na sumali sa translasyon ay maggalang, mapagmahal sa kanilang mga magulang, na ang lahat ng tao, yung ganyang karaming tao, ay totoong nagiging mga mabubuting tao. Makatarungan sa kapwa, matulungin sa kapwa, magalang marespeto, mababang loob, bumoboto ng wasto, at naninindigan sa kung ano ang tama at totoo. Depende pa rin talaga sa buhay ng tao. Kaya yung assessment, tayo makapag-a-assess nito Kanya-kanyang assessment na lang. Kung ano ang buhay natin in connection or in relation with our devotion. Hindi lang sa mahal na poong Nazareno, kundi sa lahat ng mga debosyon nating mga Katoliko Kristiyano. Ito ba ay nasa salamin sa ating buhay? Ito ba ay nagbubunga ng maganda sa ating buhay? Sapagkat kung hindi, again, walang mali sa debosyon. Nasa sa ating pakikitungo at paraan ng pagdedebosyon, nasa sa ating disposisyon. Ito ba'y debosyon na inihiwalay natin sa ating buhay? Ito ba'y debosyon na minsan sa isang taon lamang? Ito ba'y debosyon na itinuturing natin ang mahal na poong Nazareno, yung kanyang imahe bilang Diyos na, hindi bilang representation lamang? In words, tinuturing ba natin siyang parang agimat o anting-anting o lucky charm lang? At tayo ba ay nagiging mabuti sa ating kapwa? Isa siguro sa maganda ring tanong, nananalo ba tayo sa mga laban sa ating buhay? Are we winning big time or losing big time? Hindi po necessarily na nasosolve yung problema, gumagaling ka sa sakit mo, nagbabago yung gusto mo magbago,
nagiging maganda ang takbo ng negosyo at trabaho, although kasama na ito. Pero hindi naman kasi mawawala ang problema eh. Hindi naman kasi magiging perfect ang buhay natin dito sa mundo, lalong-lalo na ang pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. There will always be problems. And so yung winning na sinasabi ko, yung winning big time na sinasabi ko, ay yung pagiging malapit natin sa Diyos, matatag ng pananampalataya natin, at pagiging mabuting tao natin, kahit na sa kabila ng mga problemang ito. Iyon ang tunay na pagkapanalo. Yun yung pinapakita sa atin ng bulag sa Ebanghelyo. Matindi yung pangangailangan niya, kaya nga nagpatira pa siya, kaya nga nagmakaawa siya. Gusto niya talagang makakita. He was in dire need of healing. Pero sa kabila nito, mas matindi yung pananampalataya niya kaysa sa pangangailangan niya. At yun ang mas mahalaga. Isipin po ninyo, sa tindi ng pangangailangan niya, ano ang naging pagkasabi niya kay Jesus? Kung ibig po ninyo, hindi niya sinabing, kung kaya ninyo, naniniwala siya, kaya ni Jesus. Kung gugustuhin ni Jesus. So, ang maganda dito sa bulag sa Ebanghelyo, hindi pa siya na-heal physically, na-heal na siya spiritually. Hindi pa siya humihipo kay Jesus, hinipo na siya ni Jesus spiritually. At kahit na hindi siya gumaling sa kanyang karamdaman, panalo na siya sa laban. Sapagkat nandoon ang kanyang pananampalataya sa kalooban ng Diyos na si Jesus na kanyang sinasampalatayanan. Ito yung magandang sign na nagkakaroon ng magandang bunga sa atin, ang ating mga debosyon. Ito yung magandang sign na mas napapalapit tayo sa ating Panginoon. Ito yung mas magandang sign na higit pa sa mga biyayang hinihiling natin, ang Panginoong mahal na poong Nazareno ang pinakamahalaga sa atin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong manalo sa buhay. Manalo, not necessarily in a sense na masolve ang mga problema, sapagkat alam ko naman po na habang ako'y nabubuhay, lalo na habang ako'y sumusunod sa iyo, nandiyan siyaan ang mga problema, sapagkat ayaw din naman ng demonyo na mapalapit ako sa iyo. Ang hinihiling kong pagkapanalo sa kabila ng lahat, sumampalataya ako. Manalig ako, maging matatag ako, magmahal pa rin ako, magpatawad pa rin ako, at umasa pa rin ako na may magandang mangyayari sa kabila ng lahat ng ito upang mas magpatuloy pa rin ako sa buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na manalo ng ganito. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin.
Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pamabayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Because without faith, it is impossible to please God. Natutuwa ang Diyos kapag tayo sumasampalataya. Hindi lang kapag tayo may hinihiling, lalo na kapag hindi natin nakukuha ang ating hinihiling. Mas natutuwa siya kung despite of that, sumasampalataya pa rin tayo, kapatid. Huwag nawang masyadong, Lord, paligayahin mo ako. Paligayahin natin ang Diyos. At magiging masaya tayo. Yun ang gawin natin. Sumampalataya tayo despite the suffering and problems. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Magutos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ko. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako't sa wakas matulad sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong pangunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugod naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ng kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag, pang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ang iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya din naman nang matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Yumuko tayo, pagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Isama rin po natin sa panalangin ang kalusugan ni na Misty, Nanay Feli, Roger, Shuli. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kamayatiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin
si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban kasama. Ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Ng pagsamo, naway pakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong ay dudulog at dadalangin. Pagdating ng umaga, ang tinig ko ay dinggin. Inaangat nitong damdamin, kailan tutugunin? Bukas pagsikat ng liwanag, aking hihintayin. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon.
Tulungan mo akong magsikap na lagi kong sundan ang kalooban mo dakila magpakailan pa man. Tingin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, ligapin mo ngayon. Ako nga'y dudulog at dadalangin. Pagdating ng umaga, ang tinig ko ay dinggin. Hinahangad itong damdamin na tutugunin. Bukas pagsikat ng liwanag, aking hintayin. Tingin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot ng pakikinabang. Pagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po. Maraming salamat. Paalala po na sa darating na linggo ay kapistahan ng Santo Niño. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell